Wow, grabe. Sobrang wow. Puro napapawawa ko. Guys, may mga malalaking pagbabago, changes na maaaring mangyari sa inyo in terms of your career, in terms of money. Maaari pang may mga money opportunities. Yung iba sa inyo maaaring mag-travel. So, pwedeng travel for work ito mga kapiksi, especially for example, nagbabala kang mag-abroad next year, nagbabala kang magbarko, lumipad, ganyan. Basta may kinalaman sa travel or pag-move, pwede rin na nagko-cross country kayo or something. If meron kayo mga ganong planong plans Hello guys, hello Iris, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Money 2024 Kapalaran. Ito yung ating money kapalaran for 2024 mga kapiksi para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Aries. So ito yung money energy mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Aries. Eto, so Aries guys, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread. Combination to guys ng positive and negative energy. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yeah, so titingnan natin yung money energy nyo mga kapiksi for 2024, no? Kung maraming positive versus sa negative. Pag may negative energy mga kapiksi, huwag kayo mag-alala. Ibig sabihin lang nun may konting blocks kayo. And kailangan nyo lang i-work on yung mga blocks na yun mga kapiksi. So dito nakikita natin na meron tayong presence. Meron presence dito ng earth sign mga kapiksi, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you maaring may air element kayo sa inyong natal chart guys. This is a very positive energy except for this energy na for some of you maaring magkaroon kayo ng konting stress, konting worries. Pwedeng sa ano to guys, sa workplace, no? Kung nagtatrabaho kayo, may mga bagay na nagpapabalisa sa inyo, may mga bagay na nagbibigay ng konting stress sa inyo, mga kapiksi, maaring related yan dito sa person na to, air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring nagkakaroon kayo ng conflict with this person, hindi kayo nagkakasundo pagdating sa trabaho, mga kapiksi. So, pwedeng colleague mo to, ibig sabihin kasamahan sa trabaho, co-worker, or pwede rin na boss mo, amo mo, kung medyo mahigpit yung iyong boss or amo mga kapiksi. Pero for some of you, parang nakikita natin na tinitiis nyo to guys, kasi nagfo-focus na lang kayo sa sarili nyo, nagfo-focus na lang kayo sa trabaho nyo, hindi nyo na siya masyadong pinag-aaksayahan ng energy. For some of you guys, parang feeling ko medyo naiinggit din sa'yo tong person na to, especially kung colleague mo to or katrabaho mo to. Tapos, maganda yung performance mo sa trabaho, ganyan, maganda yung pangalan mo sa trabaho, versus sa kanya, parang ikaw yung gustong katrabaho ng mga katrabaho mo versus sa kanya. Kaya parang itong person, kumbaga parang nakikita niya or napapansin niya na parang mas pabor sa'yo. Mas pabor sa'yo yung boss mo, mas pabor sa'yo yung mga katrabaho mo, ganyan, kaysa sa kanya. And parang naiinggit siya dun sa ganong klaseng relationship na meron ka with your colleagues kaysa sa kanya. So that's why itong person na to parang medyo naiinggit siya ng very very slight sa'yo. For some of you, parang feeling ko hindi niya ito pinapakita, no? Parang hindi niya pinapakita harap-harapan, pero pwedeng nagkakalat siya ng bad chismis tungkol sa iyo kapiksi. So maaring marites ito, kaya medyo mag-ingat na lang din kayo sa mga sinishare nyo, sa mga kinukwento nyo or pinagkukwentuhan nyo sa trabaho para hindi rin mag-backfire sa inyo guys, alright? Pero overall, bukod dun sa energy na yun guys, super positive ng energy nyo kasi sabi ko nga, sa inyo maganda yung relationship nyo sa mga co-workers nyo, yung ibang katrabaho nyo, talagang gustong gusto nila kayong makasama sa trabaho, maka-work, ganyan. And for some of you guys, if in case meron kang lover, partner, or specific person, yung person mo, tinutulungan ka din niya sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay, sa pagkita ng pera, hindi yung sinasarili mo lang or hindi solo mo lang na ikaw lang yung kumikita. Kumbaga tulong kayo nitong person na to, which makes it happier para sa
buong pamilya mga kapiksi. Although nakikita natin na hindi ganun kabilis, pero titingnan pa natin no after natin mabasa yung whole spread, pero very consistent naman and stable naman yung pag-grow ng kabuhayan nyo. For some of you guys, maaaring merong ma-promote sa trabaho, pwedeng maging ma-promote kayo or maging candidate kayo sa promotion, or pwedeng malipat kayo ng ibang department mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo parang nagle-level up yung skills nyo and knowledge nyo, nagdadagdag kayo ng skill set which is parang requirement siya para tumaas yung inyong posisyon sa trabaho, or malipat kayo ng ibang department na mas maganda yung posisyon at saka sahuran din mga kapiksi. Okay, so nakikita natin yung pag-angat sa mga career oriented natin na mga kapiksi, kung talaga kayo ay may mga garo kasi tao guys na very career oriented sila. Ibig sabihin gustong gusto nila sa corporate and gustong gusto nila na tumataas yung posisyon nila. If you are one of them mga kapiksi, nakikita natin na talagang umaangat, level up yung inyong career. Okay, so i-focus nyo lang yung inyong attention doon para tuloy-tuloy talaga yung pag-angat nyo sa inyong mga trabaho mga kapiksi. Meron tayong presence ng water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring may water element ka sa iyong natal chart. Wow, grabe. Sobrang wow. Puro napapawawa ko. Guys, may mga malalaking pagbabago, changes na maaaring mangyari sa inyo in terms of your career, in terms of money. Maaari pang may mga money opportunities. Yung iba sa inyo maaaring mag-travel. So, pwedeng travel for work ito mga kapiksi, especially for example, nagbabalak kang mag-abroad next year, nagbabalak kang magbarko, lumipad, ganyan. Basta may kinalaman sa travel or pag-move, pwede rin na nagko-cross country kayo or something. If meron kayo mga ganong plano ng plans pa. If meron kayo mga ganong klaseng plans for 2024 mga kapiksi, if meron kayo mga pending application ngayon 2023, i-push nyo yan kasi by 2024 pwede na ma-approve yan and pwede na matuloy yung inyong mga lipatan moves mga kapiksi, and nakikita natin na mas lalo pang nag-i-strengthen yung inyong kabuhayan, and ito talagang pag-alis nyo or paglipad nyo, magbubukas siya ng parang bagong chapter sa buhay nyo. So it's like a brand new chapter, brand new journey sa buhay nyo mga kapiksi. So habang nag-aantay kayo right now, habaan nyo lang yung inyong pasensya at pagtsatsaga, and always tell yourself na everything is always working out in my favor para talagang maging pabor sa inyo yung mga resulta mga kapiksi. So i-mind nyo na to guys, mga big happy changes, mind growth, mind success, mind movement, no, mind travel kung talagang gusto nyo mag-travel for work. I-mind nyo na yan mga kapiksi. Mind makalipad ako, mind makasakay ako sa barko, or kung ano man mga kapiksi in terms of yung iba sa inyo, in terms of career. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko parang nagta-travel kayo pa iba-ibang lugar para sa mga seminars, especially if yung trabaho nyo if you are into sales, ganyan. May mga salesperson na nagta-travel sila sa iba-ibang lugar, iba-ibang probinsya, di ba? Iba-ibang rehiyon, yeah. Especially pagka networking yung iyong trabaho, dahil sa mga events, no, especially pagka yung trabaho mo may kinalaman sa mga events, nag-hold kayo ng mga events, ganyan, or mga seminars, ganyan. So I'm sensing na parang nag-travel kayo from different places para lalo pang umunlad at umasenso yung inyong kabuhayan. So i-push nyo lang. Ay grabe guys, talagang yung mga wini-wish nyo, ina-aspire nyo na mangyari, your dreams, no, yung dreams mo talaga pagdating sa kaperahan, sa kabuhayan, talagang makakamtan mo or mararamdaman mo na unti-unti nang sinasagot ng universe yung mga bagay na pinagdadasal nyo mga kapiksi. Although yung iba sa nyo parang medyo nag-i-emo pa, guys, alam niyo emo, di ba? Emotional. So, wag kayong mainip mga kapiksi, no? Kapag hindi nyo agad-agad nakuha yung mga hinihiling nyo, ang importante is matuto kayo maging pasensyosa and magtiyaga. Focus on your desire, persist, and eventually
dadating at dadating yun sa inyo as long as fino-focus nyo yung energy nyo. Huwag nyong bigyan ng kahit na katiting na space sa isip nyo yung kanigahan, mga kapiksi, kasi nagiging sanhi yun ng balakid sa buhay nyo, mga kapiksi, lalo na kapag nag-spiral kayo. Okay, so wag nyo nang antay na mag-spiral kayo, 'di ba? Kung mag-spiral din lang kayo sa kanigahan, mag-spiral na kayo sa positivity para talagang magaan yung daloy ng pera sa inyo, mga kapiksi. And yung mga problema nyo sa kaperahan, guys, may mga times na dadating na parang mamomroblema kayo sa pera or mag-iisip kayo, wag nyo nang, yun yung sinasabi ko sa inyo na agapan nyo na. Wag na kayong masyadong mag-isip, okay? Kasi kapag nag-isip pa kayo ng nag-isip, may mga times talaga na dadating din naman sa atin na minsan namomroblema tayo, hindi pa ganyan. Pero wag nyo na masyadong hayaan na malulung kayo sa pag-iisip ng nega, kasi kapag hinayaan nyo yun, lalaki pa lalo yung problema nyo. Alright? Okay, so comment down below. I'm so excited for you, Aries, kasi sobrang ganda ng money energy mo sa 2024. So, i-mind mo na yung mga pinapamind ko sa inyo, talagang mga magagandang pagbabago yung may experience nyo. This is like a brand new chapter in terms of money and finances for you, Aries. So, shuffle natin tong cards, guys. Titingnan natin itong mga money manifesting techniques for you. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman sa 2024, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course. Sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, palagi tayo may mga promos, discounts, and special offers. So for updated promos and discounts, mag-send lang kayo ng email, mga kapiksi. And meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gustong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung additional na message sa inyo, money manifesting technique. Sabi dito, guys, is spend gladly, okay? Keep money flowing toward you. Your supply of money will dry up if you hoard what you have and are reluctant to part with it. Whenever you spend money, do so with a glad heart and knowledge that more money will flow to you to take its place. So, wag tayong matakot gumastos, mga kapiksi, especially pag kailangan, especially pagka sa mga necessities natin at saka sa pagtulong sa ibang tao, no? Kasi some people, hindi ko nilalahat, some people parang sinasabi nila na tsaka na ako tutulong pagka may extra ako, tsaka na ako tutulong kapag tsaka na ako magbibigay kapag may sobra, ganyan. So pero most of the time nakakalimutan nila. Okay, because they just spend money sa kanila, 'di ba? Sa kanila hanggang sa nakakalimutan na nilang tumulong sa kapwa, ganyan. And also, meron din namang ibang tao na parang takot na takot gumastos kasi takot na takot silang mawalan ng pera. Okay lang yung magtipid, lalo na kung sa luho lang din naman, 'di ba? Hindi mo naman kailangan. Okay lang na magtipid versus dun sa nagkukuripot, alam niyo yun, na parang kahit na kailangan, tinitipid mo yung sarili mo hanggang sa parang nasa-sacrifice mo na yung quality, ganyan, kasi gusto mo magtipid, kasi takot na takot kang mawalan ng pera. So, meron kang lack mindset. Ibig sabihin, if you are afraid, dun ka nag-vibrate sa energy of being afraid, fear of losing money.
ibig sabihin yun yung malakas na energy mo. So, nagwa-vibrate ka sa frequency of lack. And kapag ka ganun, hindi talaga dadating sa'yo yung pera. And maubusan at maubusan ka. Okay? Whereas, kapag ka meron kang abundance mindset, ibig sabihin, hindi ka natatakot gumastos because meron kang belief or mindset na kahit gumastos ka, babalik at babalik sa'yo yung pera. Madali ka lang magkapera, madali lang babalik sa'yo yung pera. Alright? So, dapat ganun yung ating mga mindset, mga kapiksi. Dapat you have a very good relationship with money, belief when it comes to money, para hindi kayo natatakot gumastos, para hindi kayo nagva-vibrate sa frequency of nakatune in sa frequency of lack, mga kapigsi. So, para mabago nyo na to, kailangan baguhin yung mindset. So, tell yourself na maganda yung relationship ko sa pera, I love money and money loves me. Money keeps coming back to me. Okay? So, i-comment nyo yan sa baba, mga kapiksi. Money keeps coming back to me. Palaging bumabalik sa akin ang pera. Pag gumastos ako, palaging bumabalik sa akin ang pera. Okay? So, hindi nyo na trabaho kung paano babalik sa inyo yung pera. Ang importante is i-declare nyo yung belief na kapag gumastos kayo, babalik at babalik sa inyo agad-agad yung pera na ginastos nyo, mga kapiksi. Okay? And 2 affirmations na palagi ko sinishare when it comes to money. Money come to me, at saka palagi ako may pera and palagi akong nagkakapera. So, yung mga affirmations na yun, guys, sabihin nyo lang siya on a daily basis. Lalo na kapag naghihirap kayo or naman problema kayo sa pera, para mapansin nyo, kapag palagi nyo yung sinasabi, unti-unti mapapansin nyo na gumagaan na yung daloy ng pera sa buhay nyo. Alright? So, i-comment nyo na yan, guys. Money come to me, palagi akong may pera, and palagi akong nagkakapera. Alright? So, yan ang iyong money reading, Aries. Pwede nyo siyang panoorin ng paulit-ulit kasi isang buong taon to for money. Tapos ibangga nyo dun sa 2024 kapalaran nyo. Panoorin nyo ngayon bago mag 2024, pagpasok ng 2024 and for the rest of 2024. Pwede rin kayo makinig ng mga pampaswerte subliminals ko, guys, dito sa YouTube. Sobrang effective. Ang dami ng success stories. And libre lang yung lahat dito sa YouTube, mga kapigsi. Kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin naman mag-send lang kayo ng email. Alright? So, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.